Kabanata 2521. Lumipas. Walang duda na ang 10 anti-riot na sasakyan na natagpuan ni Josiane Way at ng iba pa ay ang mga reinforcement na ipinadala ni Marshall. Sa silangang baybayin, dapat mayroong isang bagay na hindi natin alam. Napapikit si Josiane Way at sumulyap kay Sylvia. Hindi mali ang iyong paghatol. Kaya, susunod, ang bagay na ito ay mas kawili-wili. Ang boses ni Sylvia ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagiging komplikado. Siyempre, ang index ng panganib ay tataas din ng naaayon. Kung tutuusin, kailangang harapin ng kasalukuyang Sylvia ang kanyang dating employer. Mayroon na siyang malabong hula sa kanyang puso at sa kanyang kaalaman tungkol kay Mr. Marshall, malamang na magkatotoo ang hulang ito. Ngayon, ikaw na ang bahala. Ano ang dapat nating gawin? Tinanong ni Valdoron si siyang Josiane Way, at ngayon ang magnanakaw na ito ay nagsimulang hindi ituring ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Hindi madali. Sinabi ni Josiane Way, hawakan natin ito, hindi ba pwedeng gawin na lang natin? Habang nagsasalita siya, nawala sa paningin ang pangkat ni Kling. Sa aking karanasan, napakahirap para sa atin na tahimik na lumapit sa lugar na iyon, maingat na sabi ni Sylvia. Hindi ko naman sinabi na kailangan din nating maging close. Hindi sumuko si Josiane Way. Tingnan mo ito sa malayo para matukoy ang lokasyon at lakas ng kalaban. Mahirap ba ito? Lahat tama. Pinigay ni Sylvia ang kanyang mga kamay. Wala na akong ibang pagpipilian ngayon. Pagkatapos, gusto niyang kunin ang kanyang mobile phone para tingnan ang oras, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naibalik ang signal ng mobile phone. Pagamat hindi puno ang signal, ito ay mas mahusay kaysa doon. Ito ay mas mahusay na wala ito. Mukhang mas interesting ngayon. Pinapikit ni Josiane Way ang kanyang mga mata na parang surui. Tila ang mga malalaking kapangyarihang iyon ay nagsimula ng maghanda upang lumaban. Kung titingnan ang kalakaran na ito, unti-unting bumabawi ang signal ng komunikasyon ng buong isla. Ito ay hindi isang bagay na magagawa ng isang maliit na puwersa. Ang dalawang panig ay naglunsad na ng kompetisyon sa teknikal na antas. Tumingin si Sylvia kay Josiane Way na may kalahating ngiti, gayunpaman, anong malaking bansa ang sinasabi mo? Galit na sinulyapan ni Josiane Way si Sylvia. Wala namang Amerika. Hindi ka pwedeng magsalita ng kalokohan ng ganyan. Tumigil sa pagngiti si Sylvia. Makakatawa ka pa, halata na. Hindi na nagsalita pa si Josiane Way, tinawag si Surui, maikling nagulat ng ilang salita, at pagkatapos ay naghanda na magtungo sa silangang baybayin. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon upang madama ang mga detalye ng kabilang partido. Buti sana kung maaga niya ang pugad ng kabilang partido. Siyempre, nang gawin ni Josiane Way ang desisyong ito, alam niya na ito ay isang panganib, ngunit ang panganib na ito ay walang halaga kumpara sa malalaking benepisyo na maaaring mabuo. Gayunpaman, nang siya ay aalis na, isa pang grupo ng mga convoy ang nagmaneho palabas mula sa kalsada sa bundok. Ang pagkakaiba ay hindi sila umalis sa kahabaan ng kalsada kung saan umalis si Kling. Sa halip, dumaan ito ng isa pang sanggang bahagi ng kalsada. Daang iyon, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Josiane Way, ito ang daan na tinahak natin pagdating natin. Tama iyan. Tumingin si Mata sa malayong convoy, mukhang napakalakas ng combat effectiveness ng team na ito. Tila ba ay? Ang sagot ay malinaw na. Agad na kinuha ni Josiane Way ang kanyang mobile phone at muling tinawagan si Surui. Kuya, ingat ka. Mataimtim niyang sinabi, ang iba pang puwersa sa isla ay maaaring napakalakas. Natural, si Surui ay nakahanda para sa tanong na ito, sinabi niya sa telepono. Kailangan mo ring maging mas maingat. Ibinaba niya ang telepono, sinabi niya sa dalawang dilag sa paligid niya. Mukhang kailangan nating magdisenyo ng ambush battle. Sinabi, habang nagmamaneho ng kotse, inayos niya ang mapa ng kanyang mobile phone. May gilid ng burol 10 kilometro sa unahan. Si Josiane Way at ang iba pa ay naglalakad patungo sa silangang baybayin. Nang makasalubong nila ang ilang taong smil'ian na nakasakay sa mga lumang motorsiklo, ikinaway ni Josiane Way ang kanyang mga kamay at naglakad, iyan ay tinatawag na abulyent. Ang bibig ng lalaking ito ay dal-dal, at hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Inihinto ng lahat ng Smith-ians ang kanilang mga sasakyan at tumingin sa kanya na may kainahinala. Ang mga taong ito ay hindi masyadong naiintindihan.
Halatang mukhang oriental ang lalaking ito. Bakit siya nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng simian at nagpapakita ng gayong masigasig na hitsura? Oy, gusto ko lang kunin ang kotse mo at gamitin. Pinunasan ni Zhou Xianwei ang kanyang mga kamay, at nang ang kabilang partido ay nalilito pa rin, ang kanyang figure ay biglang pumutok. Kaya, makalipas ang ilang minuto, silang apat ay nagpalit ng mga motorsiklo, patungo sa he was swaying along the east coast. Pagkaraan ng kalahating oras, inihinto ni Zhou Xianwei ang sasakyan. Pinuksan ang mapa. Tiningnan ang lokasyon, at sinabing, hindi na tayo maaaring magpatuloy sa pagbibisikleta ngayon, mga motorsiklo. Masyadong malakas ang ingay, madaling maakit ang atensyon ng kalaban. Sa puntong ito, maingat pa rin ang kanyang pagganap. At ang desisyong ito ay nangangahulugan din na kailangan nilang gamitin ang kanilang mga paa upang sukatin ang hakbang-hakbang para sa susunod na 10 kilometro. Higit na maingat si West Sylvia. Mula ngayon, dapat bantayan ng bawat isa sa atin ang paligid, baka may mga sniper sa pananambang. Kilalang kilala niya ang kanyang amo. Habang naabot niya ang antas na ito, mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Kahit na siya ay dumating sa De France. Walang ganap na panganib, siya ay gugugol ng maraming pera upang mapabuti ang kanyang personal na kaligtasan sa isang walang palya na antas. Ang susunod na pagsubok na kakaharapin ng grupo ng apat ay magiging mas matindi, at maging si Bissell ito ay mas mahirap kaysa sa inaakala ni Vaya. Sandali lang, sabi ni Zhou Xianwei sa mahinang boses. Kasabay ng pagsasalita niya ay natambo siya, at baka sa mata niya ang pagbabantay. Ano ang nangyayari? Mukhang hindi maintindihan ni Sylvia. Agent ka. Pero hindi ka magaling makipaglaban. Itinuro ni Zhou Xianwei ang tagaytay ng bundok sa harap at sinabing, ito ay isang napakaangkop na lugar para sa mga ambas. Ito ay condescending. Kung ako ay magdedepensa, tiyak na maglalagay ako ng harang sa bundok na ito. Nang marinig ito, tinitigan ni Sylvia ang sinag ng bundok, at tila napagtanto ang paparating na panganib. Sinabi niya, kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Tumalikod at bumalik. Kung nais mong maabot ang silangang baybayin, kailangan mong umakyat sa bundok na ito. At may ilang mga bundok sa likod ng bundok na ito. Ang tuwid na linyang distansya na 10 kilometro ay mukhang hindi masyadong malayo, ngunit sa totoo lang ay mas mahirap maglakad. Tumalikod at bumalik. Nanunuya si Zhou Xianwei. Talagang iniisip mo, sa oras na ito, natatakot ako na huli na tayo para tumalikod at bumalik. Bakit? Hindi masyadong naintindihan ni Sylvia, pero bago pa man siya matapos magsalita, muntik na siyang maglabas ng exclamation. Dahil, mula sa tuktok ng tagaytay ng bundok, isang patrol ang lumitaw. Ang patrol ay binubuo ng higit sa 100 tao. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng camouflage na uniforme na may pintura ng langis sa kanilang mga mukha. Bagaman sila ay patuloy na naglalakad, ngunit dahil ang mga palumpong ay matataas at malalim, kung sila ay hindi magandang paningin, mahirap talagang hanapin. Tandang padamdam. Mukhang kailangan na nating tanggalin ang mga ito, sabi ni Vadoron. Tingnan natin, mabuti nang makawala dito. Tumingin si Zhou Xianwei sa tatlong kasamahan sa kanyang paligid, umiling, at sinabing, kung hindi mo kaya, huwag gawin, dahil napakahina mo. Ang pangungusap na ito ay puno ng paghamak. Medyo hindi kumbinsido si Sylvia. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, walang mali sa sinabi ni Zhou Xianwei, bagaman ang dalawang magnanakaw ay may ilang mga kasanayan. Ang kanilang mga kasanayan sa pagnanakaw ay mas malakas, para kay Sylvia mismo. Sa karamihan, ito ay mas mahusay ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao, at ang tanging bagay na halos hindi mabaril ay ang pagiging mahusay sa pagbaril. Ilang saglit, lahat ay hindi nang ahas na gumalaw, at tahimik na yumuko sa gilid ng damuhan, naghihintay na umalis ang patrol. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit, naglalakad ang patrol team nang bigla silang lumiko sa isang kanto at naglakad patungo sa kanilang kinalalagyan. Ang Fantastic Four na pinamumunuan ni Zhou Xianwei ay nagsimulang kabahan, at ang kanilang mga puso ay nasa lalamunan na. Exposed ba sila? Kung hindi, bakit biglang nagbago ang ruta ng mga patrol na ito? Muling ipinikit ni Zhou Xianwei ang kanyang mga mata na parang surui. Inabot niya ang kanyang mga braso at tahimik na hinawakan ang dalawang maaaring iurong na brush sa kanyang mga kamay. Napakalawak ng gilid ng burol.
Ngunit mas pinili ng mga miyembro ng patrol na maglakad patungo sa kanila nang hindi namamatay. Nakikita na ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay 40 hanggang 50 metro lamang ang layo. Kung ang kabilang partido ay umusad pa, marahil ay tumapak sa kanilang mga ulo. Anong internasyonal na biro? Si Zhou Xianwei ay ganap na hindi nakaimik. Kung may labanan sa oras na ito, kahit na kayang harapin ng 4 ang isa pang dosina o higit pa, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng kalaban, at inaasahang darating ang mga reinforcement sa lalong madaling panahon. Sa kasong ito, ang mga bagay ay naging lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, walang mga tao sa silangang baybayin. Hanggat maririnig ang putok ng baril, tiyak na kalaban ang kalaban. Si Zhou Xianwei ay isang connoisseur. Palagi niyang tinututukan ang patrol na ito, sa paghusga sa kanilang mga yapak at galaw. Pinag-isipan ito ni Zhou Xianwei, sumimangot ng husto, at sinabing, ang mga taong ito ay hindi madali itong pakitunguhan at propesyonal. Kapag nagpapatrolya, palagi silang nagmamasid sa paligid, na pinapanatili ang isang makatwirang distansya sa pagitan ng lahat, upang makagawa sila ng pinakamahusay na tugon kapag may naganap na labanan. Sa katunayan, halos imposible para sa apoy ng De France na masunog sa silangang baybayin, ngunit ang mga sundalong ito ay lubos na mapagbantay sa bawat hakbang, bawat segundo. Hindi sila nagchichismisan, hindi sila naabala, lagi silang nakabantay. Bukod dito, pamilyar sila sa kalsadang ito. Malumanay na sabi ni Zhou Xianwei habang pinagmamasdan ng isang sundalo na mabilis na umiiwas sa isang tumpok ng mga bato. Ang mga bagay ay tila nagiging mas nakakalito. Palapit ng palapit ang grupo ng mga nagpapatrol, at lalong kinabahan ang Fantastic Four, kasama na si Val Doron. Hindi pa niya naranasan ang ganitong sitwasyon na nakakasakit ng puso. Kadalasan ito ay maliit na pagnanakaw lamang, at ang ganitong uri ng buhay at kamatayang gilid ay ganap na naiiba. Tahimik na naghihintay ang lahat sa utos ni Zhou Xianwei. Kung wala ang kanyang mga salita, walang sino man ang kikilos ng padalos-dalos. Ngunit sa sandaling ito, sa wakas ay dumating sa kanila ang patrol. Nang gusto ni Zhou Xianwei na mabilis na umalis ang dosenang mga taong ito, huminto sila sa landas na ito. Kabanata 2522. Perverted Murderer. Nang makitang huminto ang pangkat ng patrol, ang mga puso ni Zhou Xianwei at ng iba pa ay naninikip ng mahigpit. Bakit ka huminto sa lugar na ito? Dahil ba nahanap nila sila? Ito ay isang maliit na kalsada. Ang kalsada ay napakakipot, si Zhou Xianwei at ilang tao ang nasa ibaba, ang mga miyembro ng patrol sa itaas ay nakatalikod, at tila sila ay makikita hanggat nakayuko ang kanilang mga ulo. Huminto ang paghinga ng lahat. Si Zhou Xianwei ang pinuno ng maliit na grupong ito, kailangan niyang kumalma ngayon. 4 lang ang tao sa gilid namin. Kung mag-aaway ang dalawang panig, kitang-kita ang kawalan ng kanilang bilang. Higit pa rito, ang grupo ng mga miyembro ng patrol na ito ay mga elite pa rin sa labanan, kaya't hindi sila mahina sa pagiging epektibo ng labanan. Ang mga bagay ay nakakalito. Gayunpaman, nang si Zhou Xianwei ay nag-aalangan kung gagawin ito, nalaman niyang ang susunod na sitwasyon ay lampas sa kanyang imahinasyon. Dahil, mahigit 100 miyembro ng patrol team ang naghubad ng kanilang pantalon at humarap sa mga palumpong sa tabi ng kalsada, handang lutisin ang kanilang mga pisikal na problema. Pupunta ako. Dahil may mga dalesde sa magkabilang gilid ng landas. Si Zhou Xianwei at ang iba pa ay nagtatago sa ilalim. Kung talagang bubuksan ng mga patrol member na ito ang mga tarangkahan at ilalabas ang tubig, maayos na arestuhin itong 4 na tao. Pumubuo sa buong mukha. Tinitiis mo na lang ba at pinipiling maligo gamit ang hindi maipaliwanag na likidong iyon, o itataya mo ang iyong buhay ngayon? Ito ay isang hindi mabata na karanasan para sa kapwa lalaki at babae. Maasim at maasim talaga ang masampal sa mukha ng ganito, at hinding-hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Sa totoo lang, hindi ito pinag-isipan ni Zhou Xianwei ng matagal. Nang maubad na ng grupo ng mga tao ang kanilang pantalon, sumigaw siya, "Anong ginagawa mo?" Ginawa ano? Pagkarinig ni Sylvia at ng 3 pa, medyo natulala silang lahat. Ano ang sinasabi nito? Hindi ba dapat sumisigaw ito ng hands-on? Bakit lumabas sa bibig ni Zhou Xianwei ang, "Anong ginagawa mo?" Mayroon ba itong espesyal na kahulugan sa Chinese?
Matapos umungol si Zhou Xianwei, bigla niyang inangat ang kanyang ulo mula sa mga palumpong, hawak ang isang matalim na brush sa magkabilang kamay, at mabilis na tumalikod. Dalawang pilak na ilaw ang umindayog mula sa langit, at pagkatapos, isang madugong splash. Ang magandang pagliko ni Zhou Xianwei ay nagdulot ng hindi bababa sa 6 na tao na bumagsak sa lupa habang nakahawak sa kanilang pondiya. Dahil sa sobrang matatalas na brush na iyon, ang mga taong ito ay hindi maaaring maging lalaki sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Pupunta na ako, nakakadiri. Tumingin si Zhou Xianwei sa dulo ng kanyang panulat at sumigaw ng may kalungkutan. Ano pa ang ginagawa mo? Pilasan mo. Malinaw na inalis niya ang kalaban, ngunit kung titignan ang kanyang naaagrabyado na anyo, para siyang ginawang yunoko ng kalaban. Kaya naman, sunod-sunod na lumabas ang tatlo ni Sylvia at sinimulang salakayin ang mga kalaban na walang oras na magsuot ng pantalon. Ang pinakamakapangyarihang Zhou Xianwei ay naging isang bugzo ng hangin. Ngayon, dalubhasa siya sa pagpili ng mga mahahalagang puntos ng kalaban. Sino ang nagpaunlad sa mga taong ito ng husto, at ang layunin ay napakalinaw. Bilang isang resulta, ang mga kaaway na walang oras na magsuot ng kanilang pantalon ay hindi maisigawa ang kanilang buong pagiging epektibo sa pakikipaglaban, at ang pondiya ay palaging malamig, na nagpapasindak sa kanila. Si Zhou Xianwei ay ganap na nagbagong anyo sa isang ugat-breaking na baliw. Ang kanyang mga pag-atake ay palaging tumpak at walang awa. Ngunit sa pagkakataong ito ay lubos niyang nagamit ang kanyang sariling mga pakinabang. Kaya, bago namatay ang 12 ng mga kaaway, naging eunuch si Chi-Chi. Dahil napakahusay na nakipagtulungan si Sylvia at ang iba pa, sinundan nila ang likod ni Zhou Xianwei upang umani ng buhay, at ang labanan ay halos tapos na sa kaunting pagsisikap. Pagkalipas ng ilang minuto, tiningnan ni Zhou Xianwei ang mga bangkay na may kalahating natanggal na pantalon sa buong sahig, umiling na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang labanang ito ay nakamit ang higit pang mga resulta kaysa sa naisip niya, ngunit talagang hindi ito nakapagpasaya sa kanya. Sa pagtingin sa dalawang brush na kasama niya sa mahabang panahon, napakakomplikado ng emosyon ni Zhou Xianwei. Mga kapatid, kayo ngayon, seryosong sabi ni Zhou Xianwei, kailangan niyo akong intindihin, dahil hindi ko sinasadya. Naramdaman din ni Sylvia na medyo hindi kakayanin ang eksena dito, parang kanina pa nandito ang perverted murderer, kaya sabi niya, tara na. Bago umalis, espesyal na pinunasan ni Zhou Xianwei ang dulo ng brush, ngunit ngayon ay hindi ko talaga alam kung anong mood ang dapat kong gamitin para harapin ang parang kapatid kong sandata. Dude, hinayaan mo akong makilala ka ulit ngayon. Tinapik niya ng mariin ang balikat ni Zhou Xianwei, lumayo si Valterent na may komplikadong mukha, at ang paglalakad niya medyo kakaiba din ang pose. Timatay hindi mas mahusay. Nararamdaman niya ang lamig sa kanyang pondiya sa lahat ng oras. Sa totoo lang, basta ang isang lalaki na may normal na oryentasyon, nakakakita ng ganoong eksena, natatakot ako na medyo hindi siya komportable. Maging si Zhou Xianwei ay magkakaroon ng anino sa kanyang puso. 10 minuto pagkatapos ng ilang mga tao na umalis, isa pang grupo ng mga tao ang tumakbo mula sa ibaba ng bundok. Ang mga taong ito ay nakasuot din ng mga uniforme ng camouflage, at ang mga kulay sa kanilang mga katawan ay halos hindi makilala sa mga palumpong, at mahirap makilala sila sa mata. Dumating sila sa tumpok ng mga bangkay na may kalahating pantalon, lahat ay may gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa kanilang mga mata, ang sitwasyong ito ay lampas sa kanilang kaalaman. Nima, meron pa bang ganyang mamamatay tao? Ito ang lahat ng kanilang mga kasama, ngunit ngayon lahat sila ay napunta sa ibang mundo, ngunit ang pinakamahalaga ay namatay sila dito sa isang hindi kapani-paniwalang saloobin. Toray, isang lalaking mukhang kapitan ang mahinang tumawag, ngunit walang sumasagot. Captain, nandyan si Major Tory. Itinuro ng isang sundalo ang gilid. Pinaliktad ng kapitan ang katawan ni Tory na may marangal na ekspresyon, tumingin sa posisyon ng pondiya ng isa, at likas na bomb-ontong hininga. Oh my God, anong klaseng pervert ang nakatagpo nila? Hindi napigil ang bomb-ulong ng kapitan. Kasabay nito, naramdaman ng lahat ang malamig na simoy ng hangin na dumaraan sa kanilang pondiya. Ang ganitong paraan ng kamatayan ay talagang malupit at hindi makatao. Mula sa puntong ito, ang mga bagay ay naging medyo seryoso.
Ito ay nagpapakita na ang isang perverted murderer ay tumawid sa pagkubkob. Baka nasa panganib ang kaligtasan ni Mr. Napakaseryoso ng ekspresyon ng kapitan. Pagkatapos patayin ang lahat, kailangan mong habarin ang kanilang pantalon nang hindi nahihirapang sirain ang posisyon na iyon, at pagkatapos ay umalis. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na ang pervert ay may napakalakas na psikolohikal na kalidad, at siya ay nakakatakot na kalmado. Ang kapitan na ito ay labis na masigasig na matuklasan na ang pantalon ng mga patay ay nakalas, hindi na punit ng karahasan. Pervert talaga ang pervert, ano te? Maaliwalas. Nag-e-enjoy ka ba? Hanapin. Maghanap ng mga bakas ng paa, ang mga katawan ni Tori at iba pa ay mainit-init pa, ang mamamatay tao ay hindi pa nakakalayo. Pagkatapos magsalita ng kapitan, na parang may iniisip, tahimik niyang idinagdag. Nga pala, may isa pang punto, ibig sabihin, kailangan mong ikabit ang mga butones at sinturon ng iyong pantalon. Mag-ingat ka sa pervert na yan. Sa sandaling mailabas ang kautosang ito, halos lahat ay ibinaba ang kanilang mga baril at nagsimulang ituwid ang kanilang pantalon. Mag-ingat ka sa pervert na yan. Halos lahat ng mga sundalo ay binibigkas ang pangungusap na ito sa kanilang mga puso. Patuloy na hinihimas ni Josie Yanwei ang kanyang ilong habang naglalakad. Sino ang nagpapagalit sa akin? Walang magawa niyang sabi. Habang kailangan niyang tumahimik at sumulong, ang resulta ay hindi na niya napigilan ang kanyang pagbahing, at ilang beses siyang ngumuso habang nagsasalita. Masyadong pervert, sabi ni Mata, nakatingin sa kanya. Biglang natahimik si Josie Yanwei. Kailangan nating magmadali. Bahagyang kumunat ang noo ni Sylvia, mahigit 100 patrol ang napatay namin, sa tingin ko hindi magtatagal para matuklasan ito ng kabilang partido. Oo. Batay sa iyong karanasan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Malinaw na napagtanto ito ni Josie Yanwei. Noon, anong mga pamamaraan at pormasayon ang ginawa ng iyong organisasyon upang ipagtanggol? Wala akong gaanong alam tungkol dito. At ngayon ay tahimik ang radyo ng kabilang partido, na nagpapakita na mayroon sila maaaring malaman namin na ang mga earphone ay kinuha namin. Tinabi ni Sylvia. Susunod, tiyak na magpapadala kami ng mas maraming tao upang maghanap sa mga bundok. Gayunpaman, nang bumagsak ang boses ni Sylvia, narinig niya ang boses na A na biglang nagmula sa earphone. I found a perverted murderer. Mangyaring harangin ang guard squadron. Damn! May aksyon na sila. Galit na sinabi ni Josie Yanwei. Ano ang nangyayari? Ano? Bakit nila kami binigyan ng ganoong pangalan? What the hell? Sinong pervert? Nakatingin sa kanyang inis na tingin, ang tatlo pa ay hindi nagmamadali, ngunit lahat ay nagtawanan. Tayo. Tila hindi pa natatanto ni Josie Yanwei ang kanyang sariling kabuktutan. Piruin mo, baka mas mahirap pa ang susunod na sitwasyon nila. Ang squadron ng mga gwardya ay hindi maarang, kailangan mong protektahan si Mr. Nagkaroon ng debate sa tagapagbalita. Ang pangkat ng patrol, mangyaring lutisin ng mag-isa ang perverted murderer. Nang marinig ito, siya ay nasa Josie Yanwei, nasa sandaling galit, halos hindi tumawa, at sinabi kay Sylvia. Bueno, lumalabas na sa loob ng iyong organisasyon, hindi mo ito maaaring ipagbawal. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Sylvia. Pakiusap, bigyang pansin ang iyong mga salita, hindi na ako mula sa kumpanyang iyon. Ano ang susunod mong mungkahi? Malakas ba ang guard squadron na iyon? Tanong ulit ni Josie Yanwei. Ngayon, masyadong mahalaga ang impormasyon na maibibigay ni Sylvia, baka magkaroon ito ng mahiwagang epekto. Siguro Mr. The Bodyguard. Pangalan lang ang narinig ko. Pero hindi ko nakita. Parang hindi masyadong confident ang mga mata ni Sylvia. Kung gusto naming magtanong tungkol sa katalinuhan, karaniwang nakamit namin ang aming layunin. Ano ang ibig sabihin? Tinabi ni Josie Yanwei. Ngunit hindi namin nalaman kung nasaan ang pugad ng isa. Tayang naman kung mag-withdraw na lang tayo ng ganito. Dapat mayroong higit sa isang guard squadron sa tabi ni Mr. at iiwan niya sa kanya ang walang katapusang trump card. Tinitigan ni Sylvia ang mga mata ni Josie Yanwei. Magtiwala ka sa akin. Kahit maganda ka, hindi kita pakikinggan. Tumingin ng malalim si Josie Yanwei kay Sylvia, nakita ko ang takot sa iyong mga mata. Ito ay self-knowledge. Itinuro ni Sylvia ang mga earphone. Hindi na tayo makakalakad pa, kahit na tumingin tayo sa malayo.
Pero ngayon 4 o 5 kilometro na lang mula sa silangang baybayin. Hindi pa rin nakakasundo si Zhou Xianwei. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga putok ng baril ay biglang tumunog. Kabanata 2523. Exposed Perverts. Tumunog ang putok ng baril, nalampasan ng bala ang target, ngunit nagpalipad sa maraming ibon sa gubat. Si Zhou Xianwei ay nagkaroon lamang ng oras upang lumingon at sumigaw. Tumakbo. Sa oras na ito, ang pinakatakot sa tunog ng putok. Kung tutuusin, malayong kumalat ang putok ng baril, ibig sabihin ay malalantad ang kanilang kinalalagyan. Nang gumamit si Zhou Xianwei ng pinaka-pervert na paraan para makipaglaban sa grupo ng mga camouflage na sundalo na naghubad ng kanilang pantalon. Hindi man lang niya sila binigyan ng pagkakataong bumaril dahil naisip niya ito ng maaga. Sa sandaling lumingon si Zhou Xianwei, wala siyang nakitang humahabol, ngunit bakit siya sumigaw? Dahil, base sa karanasan ni Zhou Xianwei, ang tunog ng putok sa oras na ito ay tunog ng sniper rifle. Naputol na ng malalakas na bala ng sniper rifle ang isang maliit na puno na may makapal na mangkok sa gitna. May mga sniper sa pananambang. Ito ay nakamamatay na balita para kay Zhou Xianwei at sa iba pa. Naging maingat at maingat sila, ngunit hindi pa rin mahanap ang landas ng sniper. Sunod-sunod ang putok ng baril, ngunit dahil sa takip ng mga palumpong, nabigo silang matamaan ang target. Gayunpaman, ang pinakamapanganib, ang bala ay tumama sa isang puno sa tabi ni Sylvia, at ang lumilipad na balat ay nagkamot pa ng kanyang pantalon. Sa jungle warfare, ang mga sniper ay maaaring gumawa ng malaking pinsala. Ang puwit ay medyo puti. Nagbiro pa rin si Zhou Xianwei sa marahas na pagtakbo. Asshole! Nagmura si Sylvia. Sabi ko medyo fair ang balat ko. Mali ang narinig mo. Si Zhou Xianwei ay gumawa ng walang kabuluhang quibble, at pagkatapos ay biglang tumalikod. Saan ka pupunta? Hindi napigil ang mapasigaw ang tatlo sa likod. Sa oras na ito, sa halip na tumakbo para sa iyong buhay, umatras ka pabalik. Anong klaseng gulo ito? Papatayin ko ang sniper na iyon. Tigaw ni Zhou Xianwei, at pagkatapos ay nawala sa makapal na palumpong. Tiningnan ni Sylvia ang nawawalang figure ni Zhou Xianwei, at may bakas pa rin ang paghanga sa kanyang mga mata. Bagamat ang taong ito ay may mabulaklak na bibig, siya ay lubos na maaasahan sa mga kritikal na sandali. Hindi magandang bagay na laging hinahabol ng mga sniper. Sa oras na ito, dapat may tumayo at gumawa ng inisyatiba upang salubungin ang kaaway. At ang taong ito ay walang iba kundi si Zhou Xianwei. Nawala ng target ang sniper. Tinabi niya sa tagapagbalita. Nakakita ako ng isang perverted murderer, nakahanap ako ng perverted murderer. Narinig ito ni Zhou Xianwei, na galit na tumatakbo, nahulog lang sa lupa. Hindi lang alam ng mga lalaking ito kung ano ang gagawin, kailan ba naging pervert si Lao Su. Taway ni Zhou Xianwei. Bababa na sana ang sniper mula sa puno, at nang palitan niya ang posisyon ng sniper, biglang bumaril ang isang figure mula sa laslas. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang itim na ilaw ang biglang bumaril mula sa kanyang kamay. Ang itim na ilaw ay parang bala, na direktang tumama sa tiyan ng sniper. Hindi, tumama ang itim na ilaw sa kanyang pandiya. Dapat mong malaman na ang sniper ay bumababa pa rin sa puno sa oras na ito, at ang kanyang buong katawan ay halos hindi nagtatanggol. Kaya, sa sumunod na segundo, naramdaman niyang parang napasok ang kanyang pandiya. Tila ang isang bagay na napakahalaga at kilalang kilala ay ganap na umalis sa kanya. Damn perverted na baliw. Galit na umungal ang sniper, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Nang bumagsak siya sa lupa, napatay na siya ni Zhou Xianwei. Gayunpaman, nang makita niya kung saan tumama ang kanyang brush, biglang naging mapait ang kanyang mukha. Damn it, muli itong tumama sa hindi masabi na bahaging iyon. Labis na naguluhan si Zhou Xianwei. Napakakakaiba, malinaw kung tinutukan ang iyong ulo, bakit ito naging pandiya? Narinig ito, nakahiga sa lupa masakit ang sniper na hindi napigil ang sumigaw ay nahimatay. Well, hindi ko talaga sinasadya. Naiinis na kinurot ni Zhou Xianwei ang dulo ng brush at hinugot ito mula sa pandiya ng kalaban. Dahil dito, nanginig ang katawan ng sniper, at malungkot siyang binugbog paggising sa sakit. Sa kabilang buhay, mas mabuting huwag na lang akong makilala. Hindi na binigyan ni Zhou Xianwei ng pagkakataon ng kalaban na lumaban pa.
Mabilis niyang inikot ang brush sa kanyang mga daliri at bahagyang pinunasan ang leeg ng kalaban. Hinubere niya ng tuluyan ang kalaban, at tinanggal ang mga kagamitan sa komunikasyon sa katawan. Umalis si Zhou Xianwei nang may kasiyahan matapos ang lahat ng paghahanap. Makalipas ang 10 minuto, hinabol sila ng isa pang patrol team. Nakita nila ang hubad na sniper na nakahandusay sa lupa, at nakita rin nila ang dalawa pa. Ang madugong eksena sa pagitan ng mga binti. Damn, perverted murderer na naman. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng patrol team ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig. Malinaw na napakalakas ng mamamatay tao na baliw na ito. Dati, nabigo ang pagpapatrolya ng 100 tao na harangan ang isa't isa. At brutal na pinatay, bago pa man siya mamatay. Hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para tumawag ng pulis. Ngayon ang sniper na ito na nakatago sa lahat ng oras ay nahulog din sa parehong dulo. Sunod-sunod na bumagsak ang mga kasama. Ano ang susunod nilang gagawin? Magiging kapareho ba ng mga patay na ito, at sa kalaunan ay magiging mga beteng? Ang hakbang ni Zhou Xianwei sa pagkakataong ito ay nagpang-inag sa mga patrol member na sumusunod sa kanyang likuran. Mas gugustuhin nating makatagpo ng isang malakas na kalaban kaysa sa isang baliw na baliw. Tinabi ng malakapitan na lalaki sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Si Zhou Xianwei ay masayang nagjogong pasulong, ngunit pagkatapos marinig ito, ang kanyang mga binti ay nanlambot at siya ay natisod ng ilang hakbang. Alam niyang may iniwan siyang mabigat na anino sa kabila. Kung hindi, bakit mali ang tono ng kapitan? Nagpatuloy ang kapitan. Kapag nahuli natin siya, dapat natin siyang kastahin. Makalipas ang 1 minuto. Nang magpakita si Zhou Xianwei kay Sylvia at iba pa nang nasa harap niya sila. Nalaman nilang hindi na maituwid ng 3 ang kanilang mga baywang sa kakatawa. Obviously, narinig nilang lahat ang usapan sa communicator. Galit na hinimas ni Zhou Xianwei ang kanyang ilong. Nakakatawa ba ito? Bakit hindi mo ako tignan gamit ang mga mata ng isang bayani? Sylvia ay napaka nahihirapang inalis ang kanyang ngiti, at pagkatapos ay sinabi. Sa palagay ko, dahil ginawa mong mga beteng ang napakaraming mga kaaway, mas mabuting sundin ang rutang ito hanggang sa dulo, upang hindi mahulaan ng kaaway ang iyong mga detalye. Panipi. Seryosong tumango si Mata. Sa tingin ko ay tama ang pahayag na ito. Nang makita ang seryoso nilang mga tingin, hinawakan ni Zhou Xianwei ang kanyang ilong. Walang tubig ang utak mo. Itaas ang iyong mga kamay upang bumoto. Sabi ni Sylvia sabay taas ng kanang kamay. At nagtaas ng mga kamay sina Mata at Valdoron. Ang Fantastic Four ay talagang bumuo ng kanilang sariling taas at understanding. 3-1. Naawa si Sylvia kay Zhou Xianwei at sinabing, kailangan mong isagawa ito. Sino ang nagpaalam sa lalaking ito na asarin siya kanina? Kailangan mo siyang bigyan ng kulay. Gustong umiyak ni Zhou Xianwei nang walang luha. At sa susunod na oras sa loob, ang kinakaharap ng patrol team ay isang bangungot. Dahil, sa maikling panahon na ito, 7 tao ang namatay, at lahat ng 7 tao ay namatay sa paraang nagparamdam sa lahat ng tao ng labis na sakit ang paraan ng kamatayan. Sobra na ang perverted murderer na ito. Bakit kailangan mo silang ipahiya ng ganito? Hindi. Hindi ito kahihiyan. Maaaring isang uri ng pangangailangan. Tiningnan ng isang miyembro ng patrol ang katawan ng kanyang kapitan at mapait na sinabi, maaaring ito ang pisyolohikal na pangangailangan ng baliw na iyon. Halatang binago ng baliw na ito ang estilo ng paglalaro. Sa tuwing mahuhuli lang niya ang mga taong naiiwan, tatakas siya. Ito ay lubos na nagpapataas sa kahirapan ng pagtugis ng pangkat ng patrol. Pagkatapos ng lahat, ang 2 brush ni Zhou Xianwei ay maaaring gumuhit sa kaliwa at kanan. Kapag malapit na siya, kakaunti lang ang mga tao sa islang ito na maaaring maging one-on-one generals niya. Hindi pa rin kilala ng mga patrol member na ito si Zhou Xianwei. Naririnig ko ang usapan nila. Ang huli ay nagpapahinga sa puno ng kahoy sa oras na ito. At kapag narinig niya ang kausap na nagsabi na siya ay may pisyolohikal na pangangailangan, agad siyang nanginginig sa galit. Damn, pwede ba? Itigil ang paglalaro ng ganito. Napatingin si Zhou Xianwei sa kanyang 3 kasama, at hindi siya nakaimik dahil sa kanyang masamang panlasa sa grupong ito ng mga tao. Sa totoo lang, hindi man lang masisisi ni Zhou Xianwei ang iba, kung hindi pa niya ito ginawa ng malaking kaguluhan tungkol dito sa simula pa lang.
Hindi maiisip ni Sylvia ang ganoong countermeasure. Ang reputasyon ng perverted murderer ay nagsimulang kumalat ng unti-unti. Pagkaraan ng ilang oras makalipas ang ilang oras, nabigo pa rin ang mga patrol member na mahuli si Josie Yanwei, ngunit ang buong gubat ay ginulo niya. Ngayon, nakarating ka na ba sa iyong destinasyon? Nakahiga si Josie Yanwei sa ibabaw ng isang malaking bato. Itinuturo ang napakamarami at kahangahangang bilya sa beach sa harap niya, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng nakakagulat na tingin. Totoo na ang gayong kahangahangang bilya ay maaaring itayo sa hindi maunlad na silangang baybayin. At ang mga yamang tao at material na namuhunan ay higit sa 10 beses kaysa sa isang ordinaryong bilya. Ito ay nagpapakita na ang mga mapagkukunan sa pananalapi ng kabilang partido ay medyo kakilakilabot. Gayunpaman, hindi masyadong naiintindihan ni Josie Yanwei bakit gusto ng kaaway na pakilyusan ang mga tao para gawin ito. Ito ba ay para lamang magkaroon ng magandang tanawin? Well, ang dahilan na ito ay halos hindi maipaliwanag, ngunit ito ay masyadong makasarili, ginagawa ba ito ng mayayaman? Tinabi ni Sylvia. Si Mr. Ito, dapat siya, walang duda. Pagtingin sa malaking bilya, may haplos ng pagiging komplikado sa ekspresyon ng magandang babaeng ito. Kahulugan. Ang pinakamahalagang bagay na kulang kay Mr. ay pera. Gayunpaman, hindi ito iniisip ni Josie Yanwei, malapit nang lumubog ang araw sa ibaba ng antas ng dagat, at ang mga kondisyon ng paningin ay magiging mas malala pa. Patayin mo siya bilang pamimilit. Pagkarinig nito ay nagmukhang mukha si Sylvia sa gilid, itim na linya. Okay, nakita ko na, oras na para umalis tayo. Sabi ni Sylvia. Hindi nagmamadaling umalis si Josie Yanwei, ngunit binuksan niya ang kanyang mobile phone, ni-record ang lahat ng nakita niya sa isang video, at ipinadala ito sa Surui. Kuya, silangang baybayin, isang malaking isda. Sabi niya. Ang boses ni Surui ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Nakilala mo ang isang malaking isda, at ngayon, tinuturing din ako ng kabilang partido bilang isang malaking isda. Narinig pa ni Josie Yanwei ang mahinang putok ng baril. Nasusunog ka na ba? Tanong ni Josie Yanwei. Hindi ko muna sasabihin, protektahan ang sarili mong kaligtasan, huwag kang lalapit sa frontline, at mabilis na umatras. Sabi ni Surui. Tingnan mo, pareho kami ng boss mo. Sabi ni Sylvia sa gilid. Pagkatapos ay bawiin. Napatingin si Josie Yanwei sa bilya na medyo ayaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang bumukas ang isang searchlight, at isang tuwid na sinag ng liwanag ang tumama, direktang nilock ang mga posisyon ni Josie Yanwei at ng iba pa. Exposed. Kabanata 2524. Para sa fair skin mo. Ilang maliliit na pulgas lang, paano sila magiging perverted murderer sa bibig mo? Ito ba ay nagkakahalaga lamang? Sa In the Lockery Villa on the beach, nakasuot pa rin ng pantulog si Marshall, at mapanuksong tumingin sa isang lalaking nakakamouflage sa harap niya. Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng psikolohikal na kalidad ay hindi ang gusto ko. Sir, naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin. Bahagyang ibinaba ng medyo may edad na lalaki ang kanyang ulo. Sa kanyang mga balikat, mayroong isang ranggo ng militar na may 2 bar at 3 bituin. Koronel. Sa oras na ito, tumunog ang mga putok ng baril, at tila napakalapit dito. Alisin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Tumingin si Marshall sa kanyang relo. Kasi, kailangan kong matulog ng maaga ngayon para hindi ako maistorbo. Nakinig ang koronel, at agad na umatras ng may paggalang. Sir, baka subordinate ni Apollo. Lumabas si Lina sa inner room, nakasuot ng pantulog, basa ang buhok, at halatang kakaligaw lang niya. Namumula ang mukha ni Lina, at may bahid ng kasiyahan at katamarin sa kanyang mga mata. Bagamat matagal nang nangyari ito sa kanya, sapat na ito sa mahabang panahon. Si Mr. ay si Mr. at palaging magiging object ng kanyang pagsamba. Habang naglalakad sa likod ni Marshall, inabot ni Lina ang kanyang mga balikat. Sir, anong oras mo gustong matulog ngayong gabi? This sentence is really full of questions, malabo panlasa. Alam ni Lina na walang ibang babae kundi siya sa isla ng De France. Kaya, ito ay isang natatanging kalamangan. Hintayin tumigil ang putok, pagkatapos ay matulog ka na. Tinapik ni Marshall si Lina sa bewang, umupo ka at kausapin mo ako.
Ekspresyon ni Lina agad na nagkaroon ng malakas na pagkabigla, at ang pagkabigla na ito ay naging kasiyahan. Ang kakayahang magayos ng mga bagay sa kama kasama ang iyong asawa ay hindi nangangahulugan na maaari kang maging pantay sa kanya. Napaupo si Lina na medyo kinakabahan, naninigas ang kanyang katawan, mas mababa kaysa sa nailabas niya sa kwarto kanina. Kung ikaw ang nasa upuan ko, ano ang susunod mong gagawin? Tanong ni Marshall. Alam ni Lina na ito ang pagsubok ng amo sa kanyang sarili. Kung makakaya pa niya, kailangan niyang humanap ng makatuwirang sagot para masiyawan ang kanyang asawa. Nang mailok sila ng mga searchlight, biglang naging tense ang katawan ni Joe Sianway. Ito ay kakilakilabot, paano mo inilantad ang bakas? Tago! Malakas na sigaw ni Joe Sianway. Habang nagsasalita siya, idiniin niya ang ulo ni Sylvia. Sa susunod na segundo, tumunog ang machine gun. Isang hanay ng mga bala ang tumama sa lugar kung saan sila unang sumulpot. Kung hindi dahil sa mabilis na pagtugon ni Joe Sianway, natatakot ako na si Sylvia ay na-headshot sa oras na ito. Si Sylvia ay walang oras upang maramdaman ang mga nagtatagal na takot, at hinayla siya palayo sa tuktok ng bundok ni Joe Sianway. Sa harap ng umaataking firepower na lumitaw malapit sa pugad ng kalaban. Ang grupong ito ng apat ay walang intensyon na lumaban. Alam nila na hindi sila magiging sapat upang ilagay ang kanilang mga ngipin sa puwang. Takbo lang. Damn, sayang wala akong mortar. Kung hindi, kailangan kong barilin siya. Mukhang ayaw pa rin ni Joe Sianway. Walang tigil silang tumatakbo sa mga palumpong. Pagamat hindi pa naagapan ang mga bala, walang nangahas na baliwalain ito. Tiyak na naglunsad ang kalaban ng malawakang paghahanap. Huwag mo nang isipin iyon. Pwede ba tayong lumabas at pag-usapan ito? Pervert na baliw, paanong oras na para kunin ang iyong munting buhay sa linya? Tinabi ni Sylvia kay Joe Sianway na may komplikadong ekspresyon. Salamat, niligtas mo lang ako. Ngayong kumalma na siya, sa wakas ay naisip ni Sylvia kung gaano ito kadelikado. Nabasag ng bala ang bato, at ang tumalsik na mga labi ay tumama sa kanyang ulo na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang anit. Dahil sa iyong makatarungang balat, hindi namin kailangang maging magalang. Napangiti si Joe Sianway nang walang pakialam na nagmukhang itim si Sylvia. Nasaan ang lahat ng ito? Sa oras na ito, kailangan mo pa ring bigyang pansin ang mga bulaklak. Biglang naramdaman ni Sylvia na ang mga lalaki sa templo ng araw ay maaaring lahat ay may ganitong uri ng birtod. Ayon sa naunang impormasyon, tila madalas na ganito si Apollo, ang Diyos ng araw. Hindi tama ang upper beam at baluktot ang lower beam, Gayunpaman, bagaman sinabi ito ni Joe Sianway, walang labis na pagkasuklam si Sylvia sa kanyang puso, ngunit naramdaman na ang kanyang relasyon sa lalaking inchik na ito ay tila isang hakbang na mas malapit. Ngayon ay isang kritikal na sandali, at si Sylvia ay hindi masyadong nag-iisip. Dumating na ang mga humahabol sa kalaban, at tuloy-tuloy na ang putok ng baril. Gayunpaman, ang pagkatisod na ito ay tumakbo pababa. Kailan ito magiging ulo? Bukod sa superior na lakas ni Joe Sianway, ang pagiging epektibo ng labanan ni Mata at ng iba pa ay maaari lamang ituring bilang isang paniniwala. Matapos tumakbo ng malakas ng halos 1 kilometro, si Sylvia ang unang nawala ng suporta. Marahas siyang napabuntong hininga, ang kanyang matayog na dibdib ay bumibilis. Hindi ko na kaya, kailangan kong magpahinga. Nakakahiya ka dati na senior agent ka. Hinamak ni Joe Sianway, napakahina ba ng lahat ng ahente mo sa US? Habang nagsasalita, hawak ni Joe Sianway ang isang assault rifle at nagpaputok ng ilang sunod-sunod na putok. Bilang resulta, ilang figure ang nahulog mula sa puno sa harap at nahulog ng husto sa mga palumpong. Sylvia instinctively exclaimed, dahil bago bumaril si Joe Sianway, hindi niya napansin na may kaaway na pala sa kanyang harapan. Kung hindi lang ito napansin ng inchik na ito ay nabugbog na sana sila kung nadadapa lang sila doon. Napakadelikado. Tina Sylvia, Mata at ang iba pa ay may matagal na takot. Hindi ito ang paraan upang pumunta. Si Vadorent ay basang-basa sa pawis. Isa siyang high-end na magnanakaw na mukhang magalang at pino. Kailan pa siya nag-ehersisyo ng ganito kalakas? Walang paraan palabas, tinabi ni Joe Sianway. Hindi kami makahingi ng reinforcements ngayon. Tanging sa pagtakas sa kalsada at pag-agaw ng sasakyan ay maaalis natin ang mga taong ito. Kung ganoon, laban tayo. Sa isang dagandong, kinuha talaga ni Mata ang kanyang assault rifle at nagkusa na tumayo sa harapan.
Sa sumunod na kalahating oras, nahaharap sila sa tunay na panganib sa kanilang buhay. Sa paglipad ng mga bala at putok ng baril. Obra maestra. Kung si Zhou Xianwei ay hindi sapat na matalino upang mahulaan ang ruta ng maaga, at sila ay mapalad, kung hindi, ang Fantastic Four ay talagang namatay dito. Sa mandal si Zhou Xianwei sa isang malaking piraso ng Shito, hingal na hingal, ay nagsabi. Hindi ko ito madala, hayaan si Lao Tzu, isang hari, na magdala ng isang grupo ng mga tanso, talagang hindi ito madala. Tandang padamdam. Ano ang ibig sabihin? Si Valorant ay malinaw na hindi nilalaro ang laro na sikat sa buong China kamakailan, at medyo nalilito pa rin siya. Napakasimple. Tinapik ni mata si Valorant sa balikat. Tinatawag ka nitong brain dead. Hindi ngumiti si Sylvia, itinuro niya ang isang matarik na dalesdes na humigit kumulang 70 o 80 degree sa unahan. Ngayon, kailangan nating bumaba mula rito, walang ibang paraan. Magpahinga ka ng 1 minuto, pagkatapos ay bumaba ka. Si Zhou Xianwei ay napahiya din, at patuloy siyang nag-aagawan, upang hindi makita ng kanyang damit ang orihinal na kulay. Gayunpaman, ngayon, wala na silang ibang mapupuntahan. As long as we cross this slope, hindi naman tayo kalayuan sa kalsada. Kinagat ni Zhou Xianwei ang kanyang mga ngipin, bumaba ka, mag-ingat ka sa pagbaba mo. Sa totoo lang, ang matarik na slope na 70 o 80 degrees ay hindi gaanong naiiba sa isang 70 degree na patayo. Kung hindi ka maingat, maaari mong direktang ibagsak ang iyong sarili sa kamatayan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang humahabol ang lumitaw mula sa likuran. Hindi sila pwedeng tumakas. Tunog na ang putok ng baril. Gayunpaman, sa napakaraming mga palumpong, ang posibilidad ng kanilang mga bala na tumama sa target ay napakababa. Tumalikod si Zhou Xianwei at nagpaputok ng ilang putok, ngunit tila walang nataman, kaya hinagis lang niya ang baril at sinabing, takpan mo ang iyong ulo at tumalon. Nauna siyang tumalon. Bumaba, ang iyong likod ay mahigpit na nakaharap sa matarik na dalesdes, at mabilis kang dadalsdes pababa sa lahat ng paraan. Sa pagbabang ito, ang kanyang likod at ang lupa ay gumagapang ng husto, at naramdaman ni Zhou Xianwei na ang kanyang likod ay malapit ng masunog. Kasabay ng katotohanang magkakaroon ng maraming bato sa kalsada, naramdaman ni Zhou Xianwei na malapit na siyang mamatay. Buti pa siya. Para naman kay Mata, Sylvia at Valorant, hindi nila mapanatili ang kanilang poster tulad ni Zhou Xianwei. Hindi sila makadikit sa matarik na dalesdes. Halos magkasabay na umabot sa ibaba ang 4 na taong ito. Mabuti pa si Zhou Xianwei, lagi niyang tinatakpan ang kanyang ulo, at masakit ang kanyang katawan kahit saan siya mahawakan, ngunit maaari pa rin niyang panatilihing gising ang kanyang ulo. Para naman sa natitirang ilang tao, tuluyan na silang nabaligtad. Kamulong sila pababa mula sa itaas. Pumaligtad ang kanilang mga katawan sa hindi malamang oras, at ilang beses na nataman ang kanilang mga ulo. Venus, isang pagpapala na hindi siya nawala ng buhay. Sabi ko, kamusta? Tanong ni Zhou Xianwei. Ibinaling niya ang kanyang mukha at tumangala, sa pagkakataong ito ay nakipagsapalaran siya at hinayaan silang pansamantalang itapon ang mga humahabol, ngunit napakataas din ng gastos. Magulo ang buhok ni Sylvia, nahihirapan siyang umupo, kumunat na ang kanyang mga kilay. Masakit ang aking bukong-bukong. Zhou Xianwei, pagtingin ko, nakita kong namamaga ang bukong-bukong ni Sylvia, at halatang na-sprain ito nang tumalon siya. Nasugatan ka. At hindi ito tatagal ng 2 buwan. Lumapit si Zhou Xianwei. Hinawakan ng bukong-bukong ng isa ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay umiling, nagkataon na umuulan magdamag ang pagtagas ng bahay, kaya tingnan mo ito. Halika, isang bayani ang dapat tumayo, at ako lang ang makakagawa nitong mahalagang gawain. Pagkatapos sabihin niyon, diretso niyang binuhat si Sylvia sa kanyang likuran ng walang paliwanag. Let's go. Para naman kina Mata at Valorant, bagamat nahihilo, hindi naman malubhang nasugatan ang kanilang mga kamay at paa, at nakakalakad sila ng walang anumang problema. Palibhas ay dinadala sa likod ni Zhou Xianwei ng ganito, medyo komplikado ang mood ni Sylvia. Taglit siyang nag-alinlangan, ngunit sinabi pa rin sa tainga ni Zhou Xianwei. Sa pagkakataong ito, salamat. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Mula sa puntong ito, talagang gulat na gulat si Sylvia. Dahil sa kanilang samahan. Hinding-hindi magkakaroon ng ganoong sitwasyon ng pag-aalaga sa mga kasama sa bisig.
Tutal. Ang bukong-bukong ni Sylvia ay napakaseryoso na nakakaapekto sa aksyon. Kung sasabihin mo ito ng malupit, ito ay walang pinagkaiba sa isang pasanin, at maaari lamang itong maging isang kaladkarin sa kanya. Gayunpaman, ang Joseon Wei na ito ay talagang dinala ang kanyang sarili ng walang pag-aalinlangan. Hindi ba niya alam na ang paggawa nito ay maglalagay sa kanya sa panganib? Kabanata 2525. Huling umatake ang baliw na baliw. Labis itong naramdaman ni Sylvia matapos siyang mahuli ni Surui. Ang desisyon na ginawa ng organisasyon ay isuko siya kaagad, o kahit na alisin siya. Ang buong proseso ng paggawa ng desisyon ay hindi nag-alinlangan, na nagparamdam kay Sylvia ng lubos na ginaw. Lahat ay makasarili, at walang makakaasa sa kanila. Ito lang ang nasa isip ni Sylvia noong panahong iyon. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga aksyon ni Joseon Wei ay nag-refresh sa kanyang pag-unawa sa salitang, kasama-sama. Halatang pagod na pagod ang kabilang partido at bahagyang nasugatan. Ngunit pinili pa rin niyang buhatin ang kanyang kasama na matagal nang hindi kilala. Itong ugali na ito ang nagpaisip sa dating Sylvia na huwag mo na lang isipin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin na nagpaganda sa iyo. Tinubukan ni Joseon Wei na panatilihing matatag ang kanyang paghinga. At sinabing, kaya ko pa rin kumain ng tofu gamit ang iyong likod, kapag nasaktan ang dalawang lalaking iyon, hindi ko alam kung paano ito bigkasan. Pumuso si Sylvia at tumawa. Naniniwala siya na ito ang dahilan ni Joseon Wei. Kahit na nasugatan sina Mata at Balteren, tiyak na gagawin niya ang parehong pagpipilian. Hindi na kailangan ng anumang pagdududa tungkol dito. Ikaw ay isang mabuting tao. Inalis ni Sylvia ang ngiti niya sa likuran ni Joseon Wei. Naramdaman niya ang hindi pa nagagawang katatagan, at ngayon ay hindi napagtanto ni Sylvia na ang pakiramdam na mayroon siya ay tinatawag na isang pakiramdam ng seguridad. Tayong mga inchik ay ganito. Tumawa si Joseon Wei at sinabing, lahat tayo ay mabubuting tao. Ang taong ito, sa oras na ito, ay hindi nakakalimutan bigyan ng mga inchik ng pakiramdam ng presensya. Maghintay ka pa ng 5 minuto, at nasa kalsada na tayo. Pagkatapos nito, ang lahat ay magiging napakasimple, sabi ni Joseon Wei. Ayon sa kanyang memorya, ang lugar na ito ay napakalapit sa highway. Pagdating ng oras na kumuha ng sasakyan at umalis, hindi man lang susubukan ng kalaban na abutan sila. Gayunpaman, nang makita ni Joseon Wei at ng kanyang partido ang daan, sila ay natulala. Perpekto, napaka-perpekto. Hindi napigilan ni Joseon Wei ang magsalita ng masasamang salita. Wala nang paraan para makatakas ngayon. Walang magawa si Balteren, pagkatapos ay ibinato ang pistol sa kanyang mga braso sa lupa. Mukhang kapag hindi ka sumuko, papatayin ka. Susuko ka ba o hindi? Nag-alinlangan din si Mata at tinanong si Joseon Wei. Nakalimutan ko, kung ano ang maiisip natin, maiisip din ng kalaban. Galit na sinabi ni Joseon Wei. Siyempre sumuko, o gusto mo bang salon ka? Dahil, sa harap ng kalsada, marami ng mga searchlight, napakaliwanag na hindi nila maimulat ang kanilang mga mata. Sa likod ng mga searchlight, may ilang sasakyang anti-riot na nakapila, at sa harap ng mga sasakyan, nakasquat ang dalawang hanay ng mga fully armed camouflage soldiers. Kasalanan ko kung bakit ang tagal mong naghahadges. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may isang bituin sa kanyang balikat ay humakbang pasulong at tinitigan sila ng may kaunting galit sa kanyang mga mata. Ang mga pervert na mamamatay tao, kayo ito. Nang marinig ito, halos iluwan ni Joseon Wei ang isang subo ng lumang dugo. Ang pinaka hindi makapagsalita ay pagkatapos na tanungin ng general ang pangungusap na ito. Ang Baldorant at Mata na iyon ay halos likas na tumingin sa kanya. Damn! Ito ay isang pagkakanulo ng mga kasamahan sa koponan. Alam ni Joseon Wei na ang dalawang bastard na ito ay hindi sinasadya. Ngunit kung sila ay sumang-ayon na dalhin ito ng sama-sama, hindi ba dapat ang titulo ng perverted murderer ay dadalhin lamang ni Lao Su? Sa oras na ito, labis na nalungkot at galit si Joseon Wei. Huwag kang maglaro ng ganito. Maging ang ganitong kalungkutan at galit ay tuluyan nang nawala ang kanyang kaba na mabihag ng buhay. Boss, nahuli kami. Ibinaba ni Joseon Wei si Sylvia, binuksan ang telepono, at nagpadala ng voice message kay Surui sa lalong madaling panahon. Ulihin mo sila para sa akin. Nang makitang naglakas loob si Joseon Wei na magpadala ng voice message,
Galit na galit ang nasa katanghaliang gulang na general at agad na inutusan ang kanyang mga nasasakupan na itulak si Zhou Xianwei at ang iba pa sa lupa, kahit si Sylvia ay hindi ito pinabayaan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Pahihirapan kita ng husto at hahayaan kang matikman ang lahat ng sakit sa mundong ito. Hindi agad napatay ng general si Zhou Xianwei. Kung tutuusin, mas mahalagang hulihin ang buhay kaysa hulihin ang patay. Pinatay ni Zhou Xianwei at ng kanyang partido ang napakarami sa kanyang mga tauhan, hindi na makapaghintay ang general na hiwain ang mga ito sa mga piraso ng karne at lutuin ang mainit na palayok. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Zhou Xianwei. Napahiga si Zhou Xianwei sa lupa kaya hindi siya nakasagot, nakita niya ang general. Lumapit siya, kinuha ang telepono, at inilagay sa kanyang tainga. Oy, iyong tao? Nasa kamay ko na, sabi ng general. Pakawalan mo siya. Dumating ang boses ni Isurui. Ang mahinang salita ay puno ng matinding pamimilit. Kahit sa pamamagitan ng telepono, ramdam ko ang pagpatay at galit sa puso niya. Nang mas mahinahon ang amo ko, mas nagalit siya. Hindi na malaya ni Zhou Xianwei na nahuli siya, ngumiti siya at sinabing, patay na kayo. Nang marinig ang mga salitang ito, sinipa siya ng general, at pagkatapos ay sinabi kay Surui, anyway, ayaw mong iligtas muli ang mga taong ito. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba na lang niya ang telepono nang marinig niyang sinabi ni Surui, dare you tell me your name? Fletcher, maligayang pagdating sa akin. Ibinaba ng general ang telepono nang may pag-iinis. Nako, alam ng amo namin ang pangalan mo, patay ka na. Umiling si Zhou Xianwei at sinabi, Bang! Bago pa siya matapos magsalita ay nasuntok na siya sa mukha. Ang puso ni Sylvia ay sabik na sabik, ano bang ginawa ng lalaking ito, hindi ba siya manlambot pagkatapos mahuli? Kailangan niyang maging matigas, lalo lang siyang maghahirap nito. Tumigil ka nga sa pagsasalita. Hindi napigilan ni Sylvia ang magsalita. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay naglantad sa kanya, at lumapit si General Fletcher, hinaplos ang magulong buhok ni Sylvia, at ninisyan. Hindi ko inaasahan na makikilala kita dito, ito ay isang hindi inaasahang kagalakan. Umiwas ng tingin si Sylvia. Alam niyang nadulas din siya. Sa oras na ito, siya ang hindi dapat ma-expose. Kung si Zhou Xianwei at ang iba pa ay maaaring maiwang buhay pagkatapos maaresto. Sila ay dahan-dahang itatanong, kung gayon si Sylvia ay tiyak na hindi maiiwan na buhay. Seryoso ako. Dahil, nag-utos na si Mr. Marshall na paalisin siya. Pagamat hindi nagtaksil si Sylvia sa organisasyon noong una, pumayag ang organisasyon sa kanyang pagtataksil. Sa pananaw ni Marshall, walang halaga ang mga naristong subordinate na iyon, at ang pagtataksil ay isang bagay ng oras para sa kanila. Fletcher, maaari kang magpanggap na hindi mo ako nahuli, sabi ni Sylvia. Dahil nahulog ka na sa aking mga kamay, tiyak na hindi ko magagawa ito. Ito ay isang pagtataksil kay Mr. Inilabas ni Fletcher ang kanyang punyal at sinampal ang magandang mukha ni Sylvia, tinapik, at pagkatapos ay sinabi. Sana ay maunawaan mo na sa pagkakataong ito ay hindi ako ang maghahatid sa iyo sa daan, ngunit ang Maginoo ang magdadala sa iyo sa daan. Sabi, idinikit niya ang punyal sa lalamunan ni Sylvia. Ang malamig na talim ay nalipat sa balat, sa kasong ito, si Sylvia ay talagang feeling ang pagdating ng kamatayan. Ang pakiramdam ng kamatayan ay napakalinaw na si Sylvia ay nanginginig ng hindi mapigilan. Gayunpaman, ang punyal ni Fletcher kung tutuusin, hindi siya nakabunot. Dahil, sa oras na ito, biglang bumaril si Zhou Xianwei. Pagamat idiniin na siya sa lupa ng dalawang tao. Ang antas ng puwersa ni Zhou Xianwei ay lampas na sa saklaw ng mga normal na tao. Kahit na pinigilan sila noon, sa totoo lang ay disguise ito. Tinasadyang ipakita ang kahinaan ng kalaban. Ang 2 taong nakahawak kay Zhou Xianwei ay nakaramdam lamang ng isang marahas na puwersa nang bigla silang tumayo mula sa ibaba. At pagkatapos, pareho silang natangay ng pambihirang kapangyarihang ito. Pagkatapos ay hindi inaasahan ni General Fletcher na mangyayari ito, tiningnan pa nila ito ng buong buo. Hindi ko alam kung paano nawala ng kontrol si Zhou Xianwei. Nang mag-react siya, isang matalim na brush na gawa sa stainless steel ang tumusok sa pandiyan ni Fletcher. Ay! Isang nakakabasag lupa na hiyawan ang umalangaw-ngaw.
Sa totoo lang, hindi talaga sinasadya ni Zhou Xianwei. Kanina pa kasi siya idiniin sa lupa, at nang mawala na siya ng kontrol ay agad siyang umatake. Natural, kailangan niyang pumili ng pinakamaginhawang direksyon. Ngunit itong General Fletcher ay nakalupasay sa lupa. Mula sa pananaw ni Zhou Xianwei, natural na bukas ang pinto niya. Ano pa bang masasabi? Oras na para sandutin ito. Gayunpaman, higit na kinumpirma ng aksyong ito ang titulo ni Zhou Xianwei na perverted murderer. Dalubhasa sa hindi masabi na bahagi ng isang lalaki. Isang sundot, isang draw. Sa maayos na paggalaw na ito, nagpaputok si Fletcher ng madugong palaso sa pagitan ng kanyang mga binti. Direktang gumawa ng blood hole si Zhou Xianwei sa isang lugar sa kanya. Ang madugong hitsura na iyon ay kakilakilabot. Bilang lalaki, ano ang mas masakit kaysa hindi maging lalaki? Ito ay halos imposible upang mahanap ito. Pumagsak si Fletcher sa lupa at hinawakan ang kanyang pandiya, hindi makahanap ng anumang mga salita upang ilarawan ang kanyang kalooban. Kung kailangan niyang makahanap ng isang salita, kung gayon ang naguguluhan, ay mas angkop para sa kanya. Labis na ikinalungkot ni Fletcher na alam niyang ang binatang Chinese na ito ay isang perverted murderer, pero bakit gusto pa niya itong hulihin ng buhay? At least kailangan muna siyang gawing eunuch. Buti na lang, hindi muna ako lalaki sa ngayon. Hindi ko talaga sinasadya. Tila labis ding naagrabyado si Zhou Xianwei. Hinampis niya ng isang kamay ang lupa. At ang kanyang figure ay agad na umangat sa hangin. Sa isang maayos na pag-ikot, dalawang brush ang tumusok. Ang dibdib ng dalawang kawal na niyugyug niya kanina. Pagkatapos, hindi tumigil doon si Zhou Xianwei. Sa isang pitik ng kanyang palso, umikot ang dalawang brush at lumipad palabas. Ang dalawang sundalong nakahawak pa rin kina Valdorant at mata ay naputol din ang lalamunan. Umikot ang brush at lumipad pabalik, inabot ni Zhou Xianwei para suluhin ito, at pagkatapos ay hinampas ito patagilid. Ang dalawang lalaking iyon na nakahawak pa rin sa mga balikat ni Sylvia ay tinamaan ng Heavenly Spirit Cover. Ang kanilang mga bungo ay nabasag, ang kanilang 7 butas ay dumudugo, at hindi na sila nakaligtas. Ang mga galaw ni Zhou Xianwei ay lubos na magkakaugnay. Hinawakan niya si General Fletcher na nakahiga sa lupa at napaungol ng malungkot. Inilagay ang dulo ng brush sa leeg ng kalaban, at sumigaw, kung sino man ang maglakas loob na lumapit, puputulin ko ang kanyang leeg. Habang hawak ang hostage, nabaligtad ang sitwasyon sa isang iglap, dumating na ang kumpiyansa ni Zhou Xianwei. Gayunpaman, sa oras na ito, tila may naisip si Sylvia, na may sabik na hitsura sa kanyang mukha. Kailangan nating magmadali at umalis dito.